Isang pinagpalang araw ng pagsamba, mga kapatid. Good morning po. Ma-English talaga dito sa South City Homes. Mas malakas pag English. Ano? By the way, my name is Pastor Rayla Chica. Tama po kayo, si Pastor Hector. I have 4 kids and 1 wife. Ano po? At para po short introduction, si Pastor Reverend Hector po ay isa po sa ginamit ng Panginoon, ang dahilan at instrumento kaya ako nakakatayo ngayon. Pwede ba nating palakpakan ng ating Reverend Hector? Sa kadahilanan, siya po ang isa po sa ordination committee. Siya po yung nag-qualify nang ako po ay tinawag bilang misyonero. Maalala ko yung pastor sa Quezon. And then after that, nag-conduct po ng short interview again with the council member of the church and different families po. Inilam po nila kung ako ba ay karapat-dapat na tinawag na pagiging misyonero. At may ilan po doon mga katanungan, sumagot po ang mga kapatiran. And then God qualified my calling, kaya tayo po ay nakatatayo. At maalala ko po I was commissioned December of 2015. So I've been with the Lord na nagpapagamit bilang kanya misyonero for 15 years na po. 15 years. 10 years, I should say. Kinabahan po ako na nakita ko yung mukha ko dito sa harapan. Pasensya na po kayo, ako po ay isang probinsyano. Ano po? At si Reverend Hector din po ang at one time nagme-mentor din po sa akin from time to time if I have some areas to be clarified when in terms of being a pastor. Ano po? At sa umagang ito, ako po ay nagitla nung kami po ay pinatawag sa Plaridel, Quezon. I am being assigned here in your lovely, amazing church. Pwede ba nating palakpakan ang iglesia po ng South City Homes? At habang kanina po nag-aawitan, ay pakiramdam ko, Pastor Byron, ako po ay nasa langit na. Kagagaling po ng praise and worship. Pwede bang palapakan din po natin ng mga praise and worship? Pwede po ba ako mag-request at the end of the sermon? Baka pwede mag-request ng isang awitin, yung salamat Panginoon. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Pwede po ba yon? Meron po ba kayong piyesa, no, Pastor Byron? Kung wala, okay naman. Yeah. At ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nagkita kami ni Pastor Hector sa lugar po ng Quezon ay ako po ay may nakahanda na pong topic. It's about stewardship. And when we talk with Reverend, sabi niya, Pastor, naka-series kami on our anniversary for the expansion. Sige po. Loobin ng Diyos na yan po ang makapangyari. I pray before the Lord and ask His provision and His wisdom. At biyaya ng Diyos, last Sunday, pinapanood ko po ang inyong live. At nung tumayo, hindi ko alam ni si Pastor Bayani din po ang inyong guest speaker. Sabi ko, kung naibigay na ang title is Expansion of Territory, alam naman po natin when you say, alam po yun ng mga pastors, kapag expansion of territory has always been the best prayer. Sabi ko, naroon na. Baka matapik ni Pastor Bayani. So I am afraid of that. So I prayed hard before the Lord. Kaya nanood ako. Pinanood ko all throughout. Salamat sa Diyos. Sapagkat ang binanggit po ni Pastor Bayani is about in the book of Luke. Tama po ano? Iyon po yung tungkol po sa pag-iimpok. Kung saan ang pag-iimpok daw po natin sa mensahe niya ay hindi sa sarili. Dahil ang iimpok sa sarili ay hamak sa paningin ng Diyos. Amen po? At kunento din po niya ang history po ng South City Homes. Kung paano po naging ganap na ganito po ang iglesyang ito. So I am amazed, sabi ko, praise the Lord. May tutuloy ko na exegesis about expansion of territory. Amen po? So ngayong umaga po, I remember when God called me and God gave me the vision for this ministry sa lugar po ng Jose Panganiban. Sino ho nakarating na sa Jose Panganiban?
1, 2, 3, 4, 5. Pastor, marami kang isasama. At bilang isang misyonero, pastor, ako po ay, God showed me all the desired it to be. Ipinakita ng Diyos yung karapat-dapat para sa gawain. And although that vision was amazing, ay yung lakbayin ko po to get there for a while has been frustrating. And at times I look at my situation and said to God, Lord, ito ba yun? Iba yung vision na pinakita doon sa aktual na nangyayari. And until now, it has been some sort like slow to prayers. Pero nung binapasyal na po kami ni Reverend Hector dito po sa inyong iglesia, sa nagsimula, doon po sa unahan, dito po sa kabila, yung chapel, at kabuuan po ng premises po ng church na ito, I was inspired, mga kapatid. I am being motivated kanina pa lang. Kaya sabi ko, Lord, expansion of territory, iba pala yung isip ko sa isip mo talaga. Amen? Apo. And expanding territory, just not in the way I should do. Yung pala, it must be the Lord's way how to do. Amen po. Kaya mga kapatid, ang title po natin, it was flashed in the screen, yan po ay Expansion of Territory. Kaya pwede ho ba tayong tumayong lahat at atin pong basahin? Ang aklat po ng unang kronika, Kabanata 4. Sa Tagalog na salin na lang po, kung if you have the Bible with you, yung Tagalog or English, chapter 4, verses 9 up to 10. Si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang pinangalan sa kanya, sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado ako nahihirapan nang ipinganak ko siya. In verse 10, ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Dagdag nawa ang pagpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po saglit manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sa iyong kabaitan, sa iyong katapatan, at sa iyong kabutihan. Dalayan ko, Panginoon, as we progress, O Lord, may your Spirit be with us today. Be our speaker, be our guest. This is our prayer in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Pwede na po makaupo ang bawat isa. Ang binasa po natin ay, nung habang tinutur po ako ni Pastor Reverend Hector, lahat tayo gusto lumawak bilang manggagawa, bilang isang misyonero. Lahat po tayo naghahangad, nananalangin sa aming po manggagawa, sa ministry, at sa ating bawat pamilya. Naghahangad po tayo for expansion of territory. Amen po. Sino dito ang hindi naghahangad? Hindi bagat lahat naman po ay naghahangad. Amen po. May kausap po ako. I praise the Lord. Salamat po. Ano po? And hindi lang po sa ministry, hindi lang sa family, maging sa mga influences surrounding us. At sa lesson na ating pong binasa ngayong araw na ito, mga kapatid, ang tunay na expansion ay nagsisimula sa tamang puso. Hindi sa labas.
Karang nung nakaraan, yun po yung exegesis at premise po ni Pastor Bayani, maling pag-iipon. Sapagkat kapag mali ang puso, amen po ang Diyos tumitingin sa hangarin ng puso. Kung ito ay mabuti at maayos, ang Diyos ang bahala sa lahat ng iyon. Amen po. Kaya po sa ating pong title, ang ating pong passage for this morning in the book of 1 Chronicles chapter 4, verse 10, himay-himayin po natin. We'd like to zoom in on the verse 10. Sabi dyan, "Oh, that you would bless me and expand my territory. Please be with me in all that I do and keep me from all trouble and pain." And God granted him his request. It's just a single verse. Pero napakalaman po ng mga salita na na-highlight po natin dyan. For one is bless me. Second, expand my territory. Be with me. All trouble and pain. Kung babalik ta rin natin ang pagbasa nito, mga kapatid, parang sabi ni Apostle Paul, we walk by faith and not by sight. Nauna yung faith doon sa sight. Kung babasahin po natin yung dulo, kasi kapag na-bless ka ni Lord nang hindi tama ang puso mo, ang ibibigay sa iyo trouble and pain. Amen? Kung hindi tama ang puso, wala ang pagsama ng Panginoon. Second, hindi mag-e-expand ang territory. Kaya dapat mauna ang mga bagay na ito na inihahanda ng Diyos at ito po ay napaka-simple na kanyang panalangin. Kaya nalagyan po natin ito ng 3 puntos lang po, sabi ni Pastor Bart. Pastor Ray, kung gusto mo ba-bless, iksian mo lang. So hinati po natin ito ng 3 puntos lang po. It is, ang prayer po ni Jabez ay pain, purpose, and protection. Sabihin nga po natin, pain, purpose, and protection. 4 sana yan, kailan baka magamit 4 piece, baka iba unawa. Kaya binawasan natin ng isa. At sa 3 step na ito po ay, this is a powerful, makikita natin dito kung paano ni Lord pinalawak ang buhay ni Jabez. Amen? Sabihin mo yung katabi mo, ready ka na ba? Kanina kinakabahan ako, Pastor. Nung pinag-pray mo ako, lalo akong kinabahan. Sa mga viewers po natin po, salamat po sa inyong pag-online. And having said, pag-aralan muna natin, who is Jabez? Sino nga ba si Jabez? Kung papansinin po natin, bago po yan ipindot isa-isa, kung balikan po natin, kung may Bible po kayo, sino po ang may Bible? Balikan po natin yung Bible. Sige po. Sabi po dito, kung papansinin natin yung chapter 1 alone, mga talaan ng mga angkang pinagmulan ng Israel. In chapter 1, merong lahi ni Ismael, lahi ni Esau, lahi ni Seir, at chapter 2, ang lahi ni Judah. Pagdating sa chapter 2, ang angka na pinagmulan ni David, ang lahi ni Hezron, ang lahi ni Jerahmeel, lahi ni Caleb. Chapter 3, ang angka ni David. Chapter 4, ang lipi ni Judah. At kung babasahin po natin, yung verse 9, sa kanila, for the past 3 chapters, binabanggit yung talaan, yung genealogy po. Amen po? Pagdating po dito sa chapter 4, pansinin ho ninyo, pagpasok po ni Jabez, anong banggit po dyan? Si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Ano yung pagkaka-enumerate ng kanyang genealogy? Si Jabez po ay, anong sabi po dyan sa first bullet natin? Can you click po? Who is Jabez? Sabi po dyan, Jabez was more honorable than his brothers. Amen? Jabez was honorable than his brothers. Pwede bang sabihin mo yung katabi mo? Honorable ka ba sa pamilya mo? Di ba, Pastor Reverend? Ano po? Kung minsan,
honorable sa church. Pero pag uwi sa community, sa family, amen po, hindi ko naman po nilalahat. I still believe sa iglesyang ito, mga honorable po ang aking kaharap. Amen po. Alam niyo kung kayo'y nakatayo lang dito, iisa lang masasabi ko. Sa tanang buhay ko, ito na po yung pinakamagagandang tao na nakita ko sa akin buhay. Pastor, ganyan din sana outfit ko eh. Yung naka-skinny ako, naka-white shoes. Nag-arkila pa naman ako ng barong. Pero true, ang nakita ko, Pastor Byron was one of the handsome. One of the handsome. At si Jabez po, mga kapatid, as we proceed and clicking on that next bullet po ay, Jabez was described as, we know even less about the mother of Jabez. Tama po? Not even the name. Di binanggit. At pangatlo pong bullet po dyan ay, Jabez, we know his birth is difficult, and the name she gives him reflects the physical pain his arrival caused her. This is all we know about her. Wala nang binanggit pa ang quality at character dito po kay Jabez. And next po dyan ay, si Jabez din po ay, his mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. So anong description po kay Jabez? Pain. Tingnan mo nga po yung katabi mo kung mukhang may pain yan. Dinaanan niya ba ang pain sa kanyang buhay? And furthermore, ang description po kay Jabez in terms of this chapter ay, siya po ay literally, he will cause pain. At the time of his prayer, all he could see and feel was pain. And alam niyo po mga kapatid, the scripture says, sige pa ho, can we proceed with the bullet pa? Pakipindot pa. And Jabez was honorable. However, we can infer more of her traits from the character of her son. Jabez is an honorable man, more honorable than others. Hindi lamang po sa kanyang mga kapatid, sa kanyang pamilya, more honorable than others. And we also know he has a deep connection with God. For when Jabez prays a bold prayer, God answers it. Amen? How many each of us here na nag-pray before the Lord and God answered it? Diba lahat naman po tayo? And as we proceed, mamaya makikita ho natin kung bakit sinagot ng Diyos ang panalangin ni Jabez. And next bullet po ay we can implicitly connect these qualities with his mother. The woman who raised him. Surely Jabez's mother, pakibasa nga po yung kasunod, is a godly woman. Pakiulit nga po. Kung may katabi kang woman, tanungin mo nga po siya, are you godly? You see the character, si Jabez po will never have that kind of trait kung hindi dahil sa kanyang mabuting ina. Kaya kung minsan, in expanding territory, ang unang inuuna talaga, our family background. Ilan po dito sa iglesyang ito ang naisama na ang kanyang buong family in attending a regular Sunday service? Praise God. Who taught her son how to live an honorable life. First is honorable life, follow God, and to pray with effectiveness. Ang tatlong puntos po nakita po dyan sa karakter po ni Jabez. Una, honorable, living honorable life, which is, we can be found in Romans chapter 12, verses 1 to 2, pamumuhay Kristiyano. He lives a Christian living. Amen?
He follows God. And pray with effectiveness. When you say effectiveness, sinasagot ng Panginoon. Dinirinig ng Diyos ang kanyang panalangin. Amen po? How many of us here, uulit ako, pangalawang tanong ko, ang tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin? Can I see some hands? Pastor, may iilan na lang. Ang scripture po natin, God granted Jabez's prayer. But to be honest, may mga tanong lang ako, Pastor, Reverend Hector, Pastor Byron, and the rest of us. Ang tanong po dito, gaano ba katagal sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin? Was it abruptly or gradually? Agad-agad ba ang pagtugon ng Diyos sa kanyang panalangin? How long did it take for Jabez to receive the answer to his prayers? Did it take a few months? Years? Or was there a long process that he had to go through? I think these are all valid questions. Sa na nagtatanong, gaano ba katagal na sinagot ng Diyos ang panalangin ni Jabez? At tingin ko po dito, before God granted him, it took him a little while or it has to go to some difficult process. Amen po? And the passage does not mention how long. Hindi sinabi ko ilang taon. Hindi sinabi ko ilang panahon. And throughout the Bible, God always led His people through a process. So totoo lang po, ang ating Panginoon, kung sinasagot niya ang tamang prayer, makabubuti para sa atin, it took a while. It will took some process. Just like this church. Sabi sa awit 127, unless the Lord had built this church, maliban ng Diyos ang nagtatag nito, hindi aabot po ng 41 years ang South City Homes kung walang pagsama ng Panginoon. Amen? Pwede ba natin purihin ang Panginoon? Hindi ito instant na naging ganito agad ang itsura po ng church na ito. It took gradually, in fact, it's 41 years before it realized. At kanina po, habang kami po inihahatid ni Reverend Hector, may prayer po siya na sana ditong lugar, sana ganito. Sana ganito. Ang prayer ko, ang vision ko before the Lord, ay ang dami pa hong binabanggit ni Reverend Hector. Kaya mamaya po, as we proceed, kikita natin yung process na ito. First po, when we look at the life of Joseph, the son of Jacob, sino nakakilala kay Joseph? Alam ko naman kilala natin si Joseph. Hindi yung kapitbahay niyo po si Joseph ang pangalan ha. Yung pang Bible character po na si Joseph. Ano po? Na kung saan, in the book of Genesis, grabe din po yung pinagdaanan niya. Amen? Sino po nakakaalam ng kwento ni Joseph? Hala, si Pastor Hector lang. May kausap po ako. Praise God. Ayan, alam na nila, Pastor. The book of Genesis po, when Joseph, it took him a while before God answered everything para sa kanyang buhay. And mentioning that, God enlarged Joseph's territory. Amen? Pinagpala ng Diyos ang lahat ng kanyang tinatangkilik ay binigay ng ating Panginoon. Pero hindi agad-agad. It took him a while. Ano yon? Ang kanyang kwento is quite extensive, pero to sum it up, mga kapatid, God gave him a vision that he would become a prominent person. Pinakita po kay Joseph na siya po ay magiging hari. Amen po. Yung ba'y nangyari agad? Hindi ho ba? Hindi. Ang dami niya pong tinagdaanan, his look, but over the next several years, his life, nothing looked like God promised it would be. Amen? First, he was enslaved. Tama po? Second, he was falsely imprisoned. Tama po? But during each of these season, God was expanding His territory. Sa bawat pinagdadaanan niya po, ang hindi niya nakikita ay pinalalawak ng Diyos expanding His territory while on the process.
And as a slave, si Joseph was placed in charge of master's home. Alam natin yan. Pinagkatiwala po ang tahanan kay Joseph. And as a prisoner, he was placed in charge of the rest of the prisoners. The Lord's favor followed Joseph everywhere he went. Kahit saan siya dalhin, pinagpapala siya ng Diyos. Kahit siya po ay alipin sa tahanan po ng hari, siya po ay matuwid na tao. Dinaanan niya po ang mga bagay na kung saan about Joseph, yung kanyang katapatan sa Panginoon, wherever that is so remarkable. Simulan natin. Si Joseph po ay pinagbilin ng kanyang mga kapatid. Amen? Matutuwa ka ba sa ganong? Di ba? Hindi. Pero in doing that, kailangan mangyari yon para matupad ang kanyang pangarap ng Panginoon to expand His territory. He needs to go through a process. Siya ay naibenta ng kanyang mga kapatid. Think about that. Ikaw kaya? Nalala niyo ang ating presidente? Ano po? Think about it. Pinagkanulo ang kanyang sariling kapatid. He was sold by his own brothers into slavery. He was imprisoned for something that he didn't do. Nakulong po siya sa mga bagay na hindi naman tama. Si Joseph po kasi ay isang makisig na lalaki. Kasing kisig po siya ni Caleb, nagmana sa kanyang daddy. Kaya siya po ay natipuhan ng asawa ni Potiphar. Amen po, hinabol. Kaya nung nag-aaral kami, Rev, sabi namin, siguro si Joseph ay ganito. Siguro, kasi tinanggihan niya po, kasi gustong-gusto siya ng asawa, tinakbuhan niya. Naiwan yung balabal at yung nag-ebidensya, kaya siya ay nakulong. At siya nakulong dahil doon sa maling paratang, at habang siya ay nakakulong, mga kapatid, ay ginagawa po siyang katiwala, kahit siya po ay nasa preso na. Amen? If anyone had the reason to be bitter, it was Joseph. Amen? Grabe yung kanyang pinagdaanan. Kaya tanongin mo nga po yung katabi mo, kapatid, kung may pinagdadaanan ka, tignan mo si Joseph. Mas higit pa doon yung dinanas niya. Amen? Sino po dito yung kahit walang pamasahe ay nakakapag-worship sa Lord? Kahit yung laman ng kanyang wallet, pastor, ay ang laman niya ay sibuyas. Kasi pag bubuksan mo, ay maiiyak ka talaga. Pero nakakapag-worship pa rin sa Panginoon. And as a slave, si Joseph was placed in charge of the prison. And as a prisoner, ay siya pinagkatiwala yung kasamahan niya mga preso. Look at this. The Lord followed Joseph everywhere he went. Kahit saan siya pumunta, ang Diyos ay kasama niya. Amen po. Wherever he goes, God follows him and favored him. Sino po dito, blessed lang paglinggo, taas ang kamay? Hala? Ulitin ko yung tanong, sino po dito nabibless lang kapag linggo? Sino po ang kahit Lunes, blessed pa rin siya? Kahit Tuesday, blessed pa rin siya? Kahit Wednesday, blessed pa rin siya? Thursday, Pastor, pahina na, Thursday na eh. Friday, blessed pa rin. Saturday, Sunday. Praise God. Pwede pa palakpakan natin ang ating Panginoon? Dapat ganon, mga kapatid. Hindi lang tuwing Sunday. Maririnig ko na naman si Reverend Hector at ang kanyang anak, soon to be called Pastor Caleb. Inspired ako, motivated ako, nabuhay at naging umapaw ang aking pananampalataya at pagpapatuloy ako magsiserve sa Lord kahit may problema ako. So si Joseph po, yung dinaanan niyang proseso, siya siguro ho yung tao na laging talunan sa buhay. Amen? Kung meron lamang taong katulad niya, maaaring kung sa boxing, ikaw na yung magtatapon ng puting tuwalya eh. Suko na ako.
Pero you see, Joseph was never be like that. He never did that. He kept going, first. He kept going, second. He kept serving. Third, he remained faithful. And that is why God enlarged his territory. Amen? Can I hear some amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, keep going, keep serving, remain faithful. Amen? Ang linaw po ng salita ng Panginoon, kung titignan lang po natin ang pagsaserve sa Lord, tatlo lang po. Halos po ang dapat nating basically fundamentals of being a Christian. Kahit ano mangyari, kapatid. Mapalad nga po kayo sapagkat ganito ang iyong iglesia. Alam niyo po sa Bicol, yung nakaraang bagyo, may isang church po doon, nilipad yung buong bubong. Kayo po kompleto. Hindi lang ho kompleto. My wife, we're amazed. Napakaganda po ng multimedia room. Hindi man lamang natanggalan ng isang pako. Kompleto, matatag, maayos. Ang ganda po ng church, even the praise and worship. The people are so wonderful. People were amazing. And people here, brethren, were good. Amen. Mga kapatid, even if your beginning was painful, lahat ng po ito, dumaan ito sa pain. Before ito naging ganito, hindi ito instantly ganap na ang iglesia ay naging digitally, modern, technology, and innovatively ang church na ito. It has been my prayer po, mga kapatid. Kaya nga po, nung nakarinig ko po ang praise and worship, wow, ulit-uli ako para ako nasa langit. Ako po ay nagsimula as a worship leader sa church. And then, naging guitarist. Mamaya, naging guitarer na nagkapaligtar na guitarer, singist. Kung minsan, pag wala yung drummer din po ako. Sabi ko, mga kapatid, ang pangit naman tignan. Yung gitara na ako, aawit pa ako, nagdadrum pa ako. Ipaga po, kayo po kompleto. Kaya sa mga kapatid, keep going. Keep serving. Amen? Be faithful. Alam niyo, susi, maging tapat lang. Despite everything na nangyayari sa ating buhay, maging tapat lang po. Amen? Patuloy na po tayo, mga kapatid. Kaya po sa ating pagpapatuloy, even if your beginning was painful, even if your past reminds you your struggle, God can use your broken and humble heart for His purpose. Amen? That is pain. Yung first point natin is about pain, mga kapatid. Kaya, yung pain na yan, even it is yung simula mo lang ay painful na, hindi man lang ako napapansin ni Pastor. Gusto kong umawit, gusto kong ganito, gusto kong ganyan. Baliwala ako sa church. Kapatid, nagkakamali ka. There's always a time for everything. Yung season mo, hintayin mo. Amen? Ecclesiastes chapter 3 verse 1, in everything there's a season. Amen? Kaya nga po yung singer ho natin, yung season niya, si Marco season, di ba? O, yung panahon niya yon. My love will see you through. Parang ang illustration po natin ginamit dito, yung pain natin, in terms expansion of territory, for a while, alam niyo po, marami po hong pinapakita ang Diyos. Hindi lamang po ito na nakikita natin ngayon. God has a vision for this church. Nakikita natin, Reverend Hector, God is already preparing the strategic location doon sa entrada. Papasok pa lang, nakikita ho natin ang expansion ng church, hindi lamang po dito, hanggang malapit sa highway. Magkakaroon na po ng church, aabot sa mga kaluluwa na kailangang iligtas ng ating Panginoon. And there is a pain for that in doing. Kaya, keep going. Keep serving. Kung mananambahan ka, patuloy kang umattend sa church. If you are a praise team, be faithful sa praise team.
May panahon para sa lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, parang baso po yan na hindi mo pwedeng ilagay yung mahal na juice sa maduming baso. Di ba, Pastor Byron? Kahit anong sarap ng juice na yon, kahit anong sarap at tamis at yung pa ay imported at mahal, hindi mo yung pwedeng ilagay sa maruming baso. Tama po, Pastor Caleb? Dinideclare na natin, Pastor, hindi punta niyan. Kailangan mo nang linisin bago punuin. Amen? Ganon din si Lord. Kailangan mo nang i-prepare ang hearts first. Inaalis ang anumang pagmamalaki para sa sarili. Masakit yon. Lalo na yung binababa sa ministry, kasi na-overwhelm na. Hello? Feeling niya mataas na siya. Hello? Feeling niya magaling na siya. Hello? Feeling niya, alam niya ng lahat. Mas magaling pa ako kay Reverend. Mas magaling pa ako kay Pastor Byron. Mas magaling pa ako sa worship leader. And that's pain. Amen? That's pain. Sakit yun. Pag binababa ka sa ministry, masakit yun. Pero, sabi ng Panginoon, for you to be able to be blessed, you need to be broken. Marami na tayong brokenness, pero mga kapatid, yung brokenness na yan, dadaling ka ng Diyos sa tamang pagpapala. Amen? Kaya mahirap, masakit. Pero mga kapatid, sa ating Panginoon, ang gusto niya, hindi yung sarili mo. Kasi sa Panginoon, just like last Sunday, ang nagtataas at nag-i-invest para sa kanyang sarili, dukha sa paningin ng Diyos. Walang magaling in terms of ministry. Diyos lang ang magaling sa lahat. Wala tayong pwedeng magmalaki. Kung sino man dapat magmalaki, yung ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. How God works in our life. Even it is painful, continue serving, be faithful po. Amen po? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? And that moment, and you are in pain, tandaan mo ito, God is preparing something. Something that is bigger. God enlarges our territories when we are faithful. Sabi po sa book of Luke, pwede ba nating basahin? If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibility. Amen? Mabuting katiwala. I believe our leaders of the church, headed by our Reverend Hector, is a good steward. Pwede ba nating palapakan ng Panginoon sa kanyang buhay? Kaya God enlarges our territories when we are faithful. Kung tapat tayo, mga kapatid. Yun lang ang susi. Ang tinitignan ng Panginoon, yung pagiging tapat natin sa Kanya. In terms, lahat ng ating ginagawa sa buhay, ano man ang ministry mo, be faithful to your ministry. Amen? Umawit, kung gusto mo umawit yan ng ministry, umawit ka na umawit sa Panginoon. Kung ikaw ay nasa preaching, magpasakop ka sa Panginoon. Sumunod ka sa gustong pinagagawa ng Diyos. Amen? Yung mga kalalakihan, taas nga po ng kamay ng mga kalalakihan. Basta marami-rami na. Mga kababaihan, mas marami Papayag pa tayo mga kalalakihan na mga babae lang ang may ministry? Di ba? Hindi. Prepare, something bigger will happen sa mga kalalakihan sa church na ito. We declare. Magpagamit tayo sa Panginoon. Hindi naman po yan hadlang sa pagsaserve sa Panginoon. Paano yung trabaho ko? Paano yung tinatangkili ko? Paano yung negosyo ko? When you are faithful to the Lord, He will be likewise faithful to you. Ganon po kasimple ang ating Panginoon. Hindi siya mahirap na Diyos. Siya po ay mabuting Diyos.
Sabihan natin katabi natin, ang Diyos natin ay mabuti. Kaya when we look at the children of Israel, they set out for the promised land, we see that God took them a process. May dinaanan din po sila. When Pharaoh finally let the people go, God did not lead them along the main road that runs through Philistine territory, even though that was the shortest route to the promised land. May lupang pinangako ang ating Panginoon taga-Israel. Pero you see, God something reroute niya yung daan kasi may pangako ang Diyos para makarating sa promised land. It took them a while for that process. Amen? Kaya sabi po sa Exodus chapter 13 verse 17, if the people are faced with the battle, they might change their minds and return to Egypt. So God led them in roundabout way through the wilderness toward the Red Sea. Thus, the Israelites left Egypt like an army ready for battle. You see, people are faced with the battle, they might change their minds. Kaya may rerouting na ginawa ang ating Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, mga taga-Israelita, matitigas ang ulo. Mahirap pasunurin. Sinong gustong pumunta sa langit, lahat nagtataas ng kamay. Di ba, usual na tinatanong, sinong gustong pumunta sa langit, tinataas lahat ng kamay. Pagsunod na tanong, sinong gustong mauna na, wala na nagtataas. Ganon din kay Pastor. Sinong gustong sumama sa ministry, taas ng kamay. Pag oras ng ministry, nasaan na? Si Pastor na lang uli, balik kay Pastor. Mabait ang Pastor. Pero pinagpipray kanyang kapatid. Kaya, sa oras na ito mga kapatid, God knew that the children of Israel needed to go through a process. But before He could enlarge their territory, anong ginawa ng ating Panginoon? He led them in a roundabout. Inaikot niya muna. He wanted them to learn how to trust and obey His voice. Even in the face of unfavorable circumstances, even in the face of their fear and doubt, and as we follow their story, Mama, see what these lessons were. Mahirap po talaga mag-ministry. I've been there for 10 years na ho. Mahirap po talaga. May kapatiran po kami, para sila'y makadalo, kailangan po maglakad ng bundok na napakataas for 45 minutes para makarating sa church. Take note, wala hong pamasahiyan. Talagang by feet po ang kanilang pag-attend sa church. Naglalakad po yan. Ang tawag po doon ay sitio pitisan. Yan po sa may dagat. Lalakad po ng bundok. Kung yan ay naglalakad, makadalo lang sa church, si Pastor Ray naglalakad din papunta sa kanila. Inaabot sila. Amen po. Yung iba ho, walang pamasahe, gusto lang makadalo. Yung iba ho, namamatay, walang pera. Walang pambili ng kabaong. That's how hard life is. Mahirap ang buhay. Pero kung tapat tayo sa Panginoon, patuloy tayong sumusunod sa Kanya. Patuloy tayong nagiging mabuti sa Panginoon. God will do the same to us. Even when life is difficult. And that is pain. Amen po. Parang wala na akong kausap Kaya, sa ating pong pagpapatuloy, you still remember when God instructed Moses, yung pong to send 12 and to the promised land, yung 12. Ay yung 10 sa pagbabalik nila, ay yung 10, ang binalita nila, masama, pangit, hindi maganda. Pastor, ang hirap. Pastor, mawala doon. Wala tayong makuha doon. Puro hirap ang binabalita. Pero mananatiling 2 out of 12. Amen? Puro reklamo. And the end of that passage, because God did allow 2 men to enter into promised land. Kilala niyo po kung sino yung 2 yun out of 12? 2 lang po yun. Yung katabi ni Pastor, yung kanyang anak, si Joshua. You see? Why? They remain faithful to the Lord. They listen to the voice of the Lord. Amen?
Ganon din po tayo dito mga kapatid. Walang reklamo. Ang mga Israelita, puro reklamo sa kanilang buhay. Pastor, ang hirap niyan. Pastor, hindi ko alam yan. Remember Aaron? Remember Moises? Lord, paano ito? Utal-utal ako. Pinakita ng Diyos sa kanya lahat. Ito, bigyan kita pamasahe mo, may allowance ka, pupunta ka lang doon. Hindi ko kaya yan kasi utal-utal ako. Hindi ako marunong magsalita. O sige, padala ko sa iyo si Aaron, yung kapatid mo. O sasamahan ka ni Pastor. Amen? Kung di mo kaya, God will do something in you. Nakakayanin mo. Hindi mahirap ang mag-ministry kung tapat lang tayo sa Panginoon. And I believe, itong church na ito kukulangin pag ginawa natin lahat yun. If we listen, we keep going, keep serving, and be faithful, kulang po ito, Pastor. Hindi po sasapat ang taong mananambahan kung mananatili yung tatlong hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. In expanding our territories, we need to go through. Dito siguro, short process na lang. Pastor, nauna na yung long no? Short na lang, iiksi na siya. And I want to pay attention to the end of the passage because God did allow two men to enter the promised land, Joshua and Caleb. Why? They made the decision to trust God in spite of what they saw. Sa kabila ng lahat nakita nilang mahirap, ang nakita ho nila ang dahilan ay pagsunod sa boses ng Diyos kahit na anong mangyari. Amen? Kahit anong mangyari. Dapat nating dalhin sa Diyos ang lahat ng ating pain. Ulitin ko po. Dapat nating dalhin sa Diyos ang lahat ng ating pain para matransform niya po ito into purpose. That is point number 2. Pain, purpose. Ano ba ang purpose ni Lord? Sabi dyan sa verse 8, oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory. Amen? And expand ni Lord, you see po, Jabez didn't pray for wealth. Jabez didn't pray for comfort. Amen? Hindi siya nanalangin ng Lord. Patamain mo yung lotong tinayaan ko. Naalala ko, isang kapatid, Pastor, halika. Pwede ba may pag-pray mo ito? Yung pastor naman, tuwan-tuwa. Ano yan, kapatid? Pastor, pag ito nangyari, yung kalahati nito ibibigay ko sa iyo. Tuwan-tuwa yung pastor, akala niya kung ano yun. Sige, tara kapatid, pag-pray natin. No, pag-pray, mamaya nilabas. Ano ba yung kapatid? Yung lotto ticket. Mali yung purpose, di ba? Ganda yung intention, magbigay, pero mali yung purpose. Kaya mga kapatid, Jabez didn't pray for wealth and comfort, he prayed for purpose. Malinaw po ang purpose. Hindi lang po ito ang kayang gawin ng Diyos dito po sa South City Homes. Hindi lang ito. Mas malawak pa. Mas grabe pa. Amazing things will happen before this church. Amen? There are some Joshuas here, there are some Calebs here na magiging tapat at nakikinig sa Panginoon. And I hear and see some. For one is Pastor Byron, sumunod sa utos at panawagan ng Diyos, being the pastor, youth pastor. And next is Caleb. Sino ang susunod kay Pastor Caleb? Sino ang susunod kay Pastor Caleb? Sino pa? At marami pa ho. Kung lahat po ay susunod at susundan po na walang reklamo, na magpapatuloy sa gawain ng Panginoon, God will expand His territory. Amen? Kaya sa atin pong susunod, Jabez didn't pray for wealth and comfort. He prayed for purpose, calling, and influence. Alam niyo po ba yung territory? Ang ibig sabihin yan, opportunities to serve God. Yung tinutukoy na territory po dyan ay opportunity to serve God. Hindi lang yun, Pastor. And serve with impact. Yung nakikita ang larawan ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Na napapapurihan ng Diyos dahil sa buhay mo. That is impact. That we are creating an impactful Christian community na ang itataas at napaparangalan sa ating buhay ang ating Diyos. Tignan mo si Pastor Byron, pinagpapala ng Diyos.
tingnan mo si Caleb, pinagpapala at patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Nabilang mo na, Pastor Caleb, ang banggit ko sa iyo? Kaya, God, yung purpose na yan, isa po ang purpose niya. God enlarges our territories. Not only we are faithful, but rather, we are obedient. There's just one story. Kilala niyo po si King David. Sino po nakakakilala kay King David? Taas ang kamay. Kaya pala, no wonder, Pastor, champion po ang South City Homes. Champion. Congratulations po sa winner po sa ating Bible quiz. Ang story po ni King David, King David was anointed by God. Amen po. He was being anointed as a young man. Bilang isang kabataan pa lang, siya po ay anointed na ng Panginoon. Tinawag na siya ng Panginoon. May nakahanda na para sa kanya. Amen? You see, God, when He will do something incredible in your life, may dadaanan ka just like King David. Ano yon? Una, first, he was a shepherd. Amen po? Tagapalaga ng tupa. Second, he was a servant to the king. Third, he was the commander in the king's army. Fourth, he was a man on the run. Amen? But in every season, ito yung maganda, God was with him. Kahit siya po ay nagsishepherd, God was with him. Kahit siya po ay servant to the king, God is with him. Kahit siya po ay commander the king's army, God is with him. Pinagtatagumpay siya ng Panginoon. In every season, God was enlarging His territory. Anong susi? Maging tapat, maging obedient. Amen po. Sabi ba yung katabi mo, kapatid? Be obedient. Be obedient. David's story is extensive, but I want to point the qualities po ni David. He was, dalawa lang po, he was submissive to God. Sumusunod po sa kalooban ng Diyos. It didn't matter kung anong nangyari. It didn't matter whether his life was threatened. It didn't matter whether he had the power to take matters into his hands. He always understood his position under the authority of God. Kahit anong mangyari, alam niya na binigyan siya ng kapangyarihan ng Panginoon para gawin ang kalooban ng Diyos. Kahit anong gawin niya, pinagtatagumpay siya ng Panginoon. Not by might, sabi sa book of Zechariah, hindi sa sarili mong kakayahan, but it's God's power. Amen po. Hindi ikaw, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? And second, ang kanyang pong ugali na maganda na tinitignan ng Panginoon, pagiging submissive to God, ito po yung maganda. He was humble. How many of us here is humble? Taas nga po yung kamay. Salamat sa Diyos. Naintindihan, Pastor. Matatalino talaga ang mga South City Homes. Akala ko may magtataas eh. Kasi humility is not na itinataas mo ang sarili mo. Kasi hahanapin sa iyo yung kapatid. When you raise hand, ako ay buong pinagmamalaki ko po sa lahat na ako ay mapagpakumbaba. Magkaiba, Pastor Caleb, ano po? Second po, David, alam po nating lahat yan, was a man after God's heart. He followed God's instruction, understanding that God was in control of His promise. Not mine. God is in control of everything sa kanyang buhay. Alam niyo po, naranasan namin dito po sa Binyan, we are being humbled. Naramdaman po namin yung pagmamahal ng kapatiran po dito po sa Binyan, Laguna. Nagpupuri po kami mga misyonero, sa kabila, in behalf ng aking kapwa misyonero, naranasan po namin dito yung pagkalinga, pagmamahal. Masaya po ang pakiramdam ng minamahal na galing sa Diyos. Damang-dama, sincere, yun po yung kanilang pagmamahal. Napakabait po ng mga taong nandito po, mga kapatiran po,
sa Binyan, Laguna. Pwede ba nating palakpakan ng ating mga sarili? Second na lang po yung pagbibigay ni Pastor Boy. It will not matter a lot to us. Ang mahalaga sa amin, kung paano po kami na-accommodate po every time kami po ay pabiyahe. Salamat sa Panginoon sa buhay po ng kapatiran po dito sa Laguna. Pagpalain pa kayo ng Panginoon. Hindi pa ho ako tapos. At sa ating pangatlo po, kahit na ikaw ay in pain, at maintindihan mo yung purpose, maunawaan din po natin, wala itong dalawang ito kung wala yung pangatlo, which is the protection. At mahalaga po ito sa buhay ng isang mananampalataya that we are being protected by God. Amen po? Sabi sa 1 Chronicles chapter 4, verse 10b, that your hand be with me and keep me from harm. Anong silbi ng yaman mo kung ikaw naman ay imbis na libre yung oxygen, bumibili ka sa hospital? How many of us realize na meanwhile tayo ay may buhay, ilang libo po ang nasa hospital ngayon na nag-o-oxygen na may bayad, samantalang tayo libre? Amen? Galing sa Diyos yan. Pwede pa tayo magpasalamat sa Panginoon. Libre yan, hindi yan binibili. Kasi we are under the protection of God. Jabez knew that with expansion comes opposition and danger. Pero with God's hand, guidance, favor, and safety in every step. Baliwala ang lahat ng blessing kung hindi ka protektado ng Panginoon. Mahalaga po ang proteksyon ng Panginoon. Do you know that in giving, in tithing, we are protected by God? Mahalaga yun sa Diyos. Doon na tayo sinusukat sa ating pagbibigay, sa ating pagtatapat. For us to realize the territory that God is doing, lalo na po sa South City Homes, enlargement of territory. Amen po? Yung protection na yon, never question tithing and giving, but rather treat this na every time nagbibigay ka sa Panginoon, every time nagtatapat ka sa Panginoon, saklaw ka ng protection ng Panginoon. Amen? Pwede ba nating palapakan ang ating Panginoon? Lesson po natin sa point number 3, promotion without God's protection is risky. Kahit anong ganda niyan, kahit anong ayos niyan, kung walang protection ng Panginoon, delikado yan. Amen? Pastor, ako, danger. Ako po, nakaranas na po ng ganito sa church. Way back 2020, panahon pa ng pandemic, the church is somehow like this. Hindi ito karami. Siguro mga 100 po na tao, mga kapatiran, dumadalo every Sunday during pandemic. Pero at point of my life, Pastor Hector, napasok din po ang church ng nagpakilala na siya daw po ay isang pastor. Bilang isang manggagawa, you need to go through process before to become a pastor. Dapat nag-aral ka. Being a pastor, dapat pinag-aral ng Panginoon. Second, may pagkatawag sa Panginoon. Pangatlo, meron kang church na hinahandilan. Pang-apat, may karatulan simbahan mo. May praise team, praise and worship ka, may council ka. And more so, may mananambahan. Kaya pag sinabi mong pastor ka, ibig sabihin, kumpleto ka ng elementong yon. Kaya nang napakilalang pastor, tinanggap po natin na maluwag sa puso. Little did I know na siya po pala hindi isang pastor. I searched sa kanyang Facebook, walang pangalang pagkatawag na pastor. Lahat. The church has been divided because of that. Kaya without God's protection, hindi ko naman sinabing hindi protected yung church doon. But there will come a time, pag walang protection ng Diyos, it will be too risky. Kaya yung elements ng church in building His territory, kailangan mangyari yung pain. Ano yung kasunod pa ng pain? Ano po? Ay, salamat sa Diyos. Yung pangatlo po, yan, 3 P, ano po?
Yung element na yan dapat mangyari po, hindi lang po sa church nito, kundi sa lahat ng iglesia na tumatawag sa Panginoon. Amen po. Kaya dyan po, the ministry ay His hand ensures success. So bawat bahagi ng promotion, dapat kasama ang protection ni Lord. Parang sa illustration natin ginamit, parang mountaineer, yung umaakyat po sa bundok, na kung saan mahirap at delikado ang pag-akyat, kailangan natin ng guide, kailangan natin ng safety. At ang mga safety na ito ay mga tali para makarating tayo sa peak safely. Si Lord ang ating safety rope, yung tali. Gawin nating tali ang ating Panginoon na tayo na ililigtas niya at naiingatan. Every time, sa bawat step ng life promotion po ng bawat isa. So mag-ingat po tayo sa dangers, pero with God's hand, we will be protected. Amen po? Sa ministry po natin comes with great responsibility. Reverend Hector, mabigat po ang responsibilidad. The more na dumadami po ang ginagawa ng Diyos sa bawat isa, the more din po ang responsibility na kaatang sa ating balikat. The greater territory equals greater responsibility. For God is working in us, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Sabi po yan sa aklat ng Philippians chapter 2, verse 13. Kaya mga kapatid, consider this story. Kapag halimbawa may 3 anak ng age po niya ay 3, age niya ay 9, at age niya ay 12. Kung lahat po yon nabigyan natin ng equal responsibility. Halimbawa yung 3 years old, inalaw na natin siya na gumamit ng gasol. Sa tingin mo? At age 9, yung 9 years old ay iniiwan mo na sa bahay mo, mag-isa. At age 12, inahaya natin siya magmaneho ng sasakyan. Amen? Promotion yon, pero it comes with protection. Amen? Responsibility. Sa church, Pastor ako, everybody is raising his hand when every time Pastor Hector is calling. Pero too risky. Baka responsibility, hindi nila nalalaman. The greater territory equals greater responsibility. Worship leader. Ito po yung front line, kaya nagiging tagumpay ang mensahe ng Panginoon. Sa simula pa lang, kumikilos na ang Diyos. Just what He's doing right now. Because of the worship leader, the praise and worship, the front line. Kaya kung worship leader, remain. Na yung akala mo, mahusay ko kumanta. No. Ang Diyos ang mahusay sa buhay. Hindi ikaw. God give us a gift in singing. Amen po. It comes with responsibility. Parang, Pastor Kelly, parang Spider-Man. Ano? Great responsibility comes with great responsibility. Great power. So, mga kapatid, buhay po natin, we encourage everyone. With these 3 points, ano po ulit yung 3 points? Encourage everyone through this journey of our faith sa paglalakbay ng ating pananampalataya. Consider these 3 points. In expanding territory, what God had prepared already, daanan po natin ito. Amen? Dadaanan po natin ito. Kaya lang ho, we need to trust God. We need to be faithful. We need to serve faithfully. And God empowers and He will empower us. Kung laging walang pagsama ng Diyos, it will fail. Laging dapat may pagsama ng Panginoon. For God is working in us, giving the desire, sabi po dito sa Philippians, like what I said a while ago. Kaya mga kapatid, ang buhay natin, ang Diyos nagbibigay sa atin ng lakas, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng desire, and He will give us the power na wala sa iyo, pero desire ng Diyos na mangyari. We remain faithful to Him. Amen po. Sabihan mo yung uling katabi mo, kapatid, manatiling tapat sa Panginoon. Kaya tandaan po natin, kapag ang prinsipyo po nito, as we end, ako natutuwa na sila, as we end po, yung 3 puntos na yon, the pain, anong alin, 3 puntos? Pain and protection. Kung gusto natin expansion of territory, sabi po dyan sa ating scripture,
Can we please show the slide? Oh, that you would bless me. Pakibasa nga po ng sabay-sabay. That you would bless me and expand me. Please be with me in all that I do. Yun ang maganda sa dulo. And God granted this request. Amen? Finally, dalhin natin ang pain sa Diyos. Manalangin tayo para sa purpose. Yung God-centered at meaningful. Idulog sa Diyos ang protection. Tanda mo, kapatid, susunod ang protection ng Panginoon para sa atin. Amen? Finally, yung pinakamagandang slide, Pastor Hector. To God be the glory. Can we pray? Heavenly Father, thank you for giving us this amazing vision that you have spoken over us. Thank you for your promise. Thank you for giving us a purpose. Thank you for giving us a hope. And today we have been reminded that your promise comes with a process. And I pray that you would help us to walk through that process with faithfulness, obedience, and humility. And I ask that you would give us the desire and the ability to do what pleases you. I pray that you will strengthen throughout this journey every members of this church. And we declare that we will follow you. We will wait for you. And we will receive the territory that you have prepared for us. We love you, Father. We thank you. In Jesus' name, amen and amen. Kabisado, yan. Pwede ba nating awitin ito before tayo magbigay sa Panginoon? Ang ganda po ng lyrics nito. Kung alam natin yung kanta, awitin po natin. Lord, 41 years naging faithful ka sa church nito. Nais naming awitin ito para sa iyo. Ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mababawi, maikukubli maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako. Lakas at pag-asa. Lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon. Patunay ng kapatan mo sa dalamhati At sa pagluha ng pusong nasugatan sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo
at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Today we declare God's supernatural favor Amen. over this church. Hallelujah. Panginoon, dinideklara namin ng iglesyang ito ng South City Homes, ang kamay mo ang kikilos supernaturally. We will rise above our fears and our doubts, and you will give strength today, Panginoon. We declare God's mighty hand upon this church, upon the members of this church, and we will be successful in everything that we do. We declare that God's power working in our lives, O God, and He will open doors that no man can shut down, O Lord. He will lead us into the greater heights. We declare triumph over challenges. We will remain faithful. We will remain obedient. Peace in every storm. And today, we proclaim that we are overcomer of everything. To God be the glory in Jesus Christ's mighty name. This is our highest prayer. In your name, amen and amen.